Morning po. Nakakulat po kayo na nagbabago po ang inyong tawag. Managers. Pag sinabi kong managers, namamahala. Manager. Marami pong term ang manager. Sa Tagalog po, tagapumahala. Ngayon, ginasa kanila tagapangasiwa. Katiwala. Pero maganda ang word ngayon. Taga-pangasiwa. Mga kapatid, gusto ko pong makita po ninyo na laging pinapaalala sa atin ng Panginoon na 80% ng teaching ng salita ng Diyos ay nagpapatungkol sa mga materials, blessings, pinto, pera, basta lahat ng source of blessings ay mababasa po nyo sa Bible sa iba't iba pong termino, sa iba-iba pong tawag ay 80% ng katuruan ng Bible tungkol po sa financial blessings. Since na ganito po, mula pa sa Old Testament, from Genesis, involved na po ito. Mapapansin po niyo, ang design ng Diyos ay gawing tagapamahala. From the original position ng tao, sa pagkalikha sa tao, ginawa tayong tagapamahala. Remember, mabali si Adam, ang unang tao linika ay ginawa po siyang tagapamahala ng lahat ng resources na linika ng Diyos. At ang lahat ng resources na yon, linika ng Diyos para pamahalaan ng tao, para din sa tao. Amen po ba? So napansin nyo, nung likay ni Lord, ang lahat ng bagay, wala pang tao. Pagkatapos po, linika ang tao. At ang sabi, ilalagay natin sila, sabi ng nag-uusap ng Diyos, ang sabi niya, gawin natin siya, kawagis natin, napansin nyo yung salitang natin, nag-uusap po yung triune God, gawin natin siyang kawagis natin at pamahalain natin sa lahat ng ating linika. So makikita po ninyo, ang tao linikang tagapamahala. That's the original design. Nanakaw lang po ng demonyo yun na nagkasala po ang tao. Nawala ang authority sa tao. Nung dati, ang lahat ng hayop may ilap, matatapang, lahat ng sumo kay Adan. Actually, tingnan po ninyo kung gaano katalino si Adan. Isipin na po ninyo lahat ng klase ng hayop, pati surok. Lahat ng klaseng gumagalaw, si Adan na po ang pangalan. Isipin mo yung gaano katalinong tagapamahala. So, ang tao, linika ni Lord na matalino. Nung magkasala lang, naging buo. Naging hangal. Matindi talaga si Satanas. Sabi niya, pag kumain ka niyan, parang magiging Diyos ka, pinaikot lang ba? Pero nandun na talaga sa kalagayan niya yun. So, makikita po ninyo na napagalang makita po ninyo na ang original design ng Diyos sa tao ay mga siwa. Sabi natin sa may mga siwa. So tayo ay tagapangasiwa ng sarili natin ayon sa Korinto. Ang katawan natin hindi natin pag-aari, kundi pag-aari ng Diyos. So everything na nasa atin, tayo tagapangasiwa. So kasama na po ang lahat ng resources natin dyan. So ang design ng Diyos sa atin, mga siwa ng mga biyaya ng Diyos. Napansin ko ba ninyo doon sa natin na ang ating focus kung saan yun ang nasa puso ng Diyos. Halimbawa, discipleship, ayon sa Matthew 28, yun ang nasa heart ni Lord. Ang pinagagawa ni Lord ay disciples. Yun ang nasa puso ni Lord. Pangalawa, para magkaroon ka ng mind of Christ, devotion ka. So, ang pagkakaroon ng isipan ni Kristo nakasalalay sa devotion. Say the word amen. Pag hindi ka ng devotion, ayaw malagyan ng isipan ni Kristo ang iyong isipan kasi nakasulat na sa Bible. Pag nagbasa ka niyan, mayroong gagalawin ng Holy Spirit sa iyo. Magkakaroon ka ng mga salita ng Diyos, magkakaroon ka ng mind of Christ. So yung devotion, nagdadala sa atin sa pagkakaroon ng isipan ni Kristo. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi tayo maliligaw. Bakit? Because we have the mind of Christ. Ibig sabihin, meron tayong salita ng Diyos. Meron tayong isipan ni Kristo. At yan ang focus po natin pangalawa. Pangatlong focus natin na ito yung madugo ay yung management. Sabi doon, management, the hand of God. Ang management, o ang pangangasiwa, o ang pamamahala, o yung pagiging manager, ang kamay ng Diyos. Kaya kung gusto po natin usad ang buhay natin at ang iglesia nito, dapat magpagamit tayo sa Diyos as a manager.
Isipin mo lagi sa sarili mo na I am the manager from the original design of God until now. Kaya nga tinubos tayo ni Kristo. Tinubos tayo sa lahat ng sumpa na dahil sa kasalanan upang maibalik sa atin ang original na design sa atin upang tayo maging tagapangasiwa. Amen? Tagapamahala, hindi pipitsugin, hindi pinamamalaan, kundi tayo mismo ang namamahala. Kung paano katalino si Adan nung time na yun, na hindi pa nagkakasala, gusto ni Lord na ibalik yun. Kaya nga namatay siya sa krus ng Kalbaryo, para yung kaisipang yun mabalik sa atin. Mawala tayo sa isipan ng pagiging alipin, kundi ng pagiging, ang sabi nga doon, ulo, hindi buntot. So makikita po ninyo, yan ang gusto kong maibalik sa ating isipan, sa ating damdamin, ang prinsipyo, ang mentalidad ng isang manager. Ngayon, kung hindi nyo pa-practicein sa isa't isa ang tawagan nito, hindi po ito mangyayari. Kasi nasanay na tayo sa ibang termino na malayo sa katotohanan. Kapag tinawag ko si Arjeli na manager, ibig sabihin, tinidiklar ko sa kanya, tagapangasiwa ka. Una, sa sarili mo, spiritual na buhay mo. Pangalawa, sa mga resources na nasa iyo, tagapamahala ka ng Diyos. So ang big deal, ang pinakamalulubong usapin sa personal na buhay at maging sa church ay yung pangangasiwa. Tingnan po niyo sa Bible, pag gusto ko pumasok ito, pagkat ito yung kamay ng Diyos, ang management, ang kamay ng Diyos para makausad po ang buhay natin. Even sa ating pong pananalapi. Pag-manage, sabi sa pag-manage. At sino pag-manage? Siyempre manager. Kung hindi natin kukunin yung pong katatawian na maging manager, kung maging tagapangasiwa, hindi po natin, hindi unlad, even ang church natin hindi unlad. Pinipress ko po ito ngayon, na maliit pa lang tayo, para makita ninyo ang future natin pag palaki tayo. Handa po pa kayo doon. At kapag naituro mo ito, unti-unti magbabago ang figura ng ating buhay at ang pinansyal ng simbahan, ang bawat isa atin. At dahil yan, magkakaroon ng moral ng iglesia at may pagmamalaki po ninyo ang Panginoon at pwede po nyo may pagmalaki ang inyong simbahan. At kahit po ang inyong pastor, hindi po nyo mamalitin. Kasi big deal po ang management. Kasi ninyo, management, the hand of God. Mamaya, i-share ko sa inyo ang 4 na formula ng pangangasiwa. Ready po ba kayo sa 4 na formula ng pangangasiwa? Tingnan po ninyo, basahin natin ang Bible. Dito po sa magandang, sa Tagalog, sabi dito ni Paul sa verse 20, sabi niya, verse 20, isinusugo namin sa inyo kasama si Tito dahil nais namin maiwasan, may masabi ang iba tungkol sa pangangasiwa namin sa malaking halagang tulong ito. So meron po kasing isinusulong na bigayan o tinatawag na offering o tinatawag na benevolence sa kapatiran. At mayroon po mga taong hinirang, yung dalawa hindi po pinangalanan, ang isa doon si Titus. Verse 20, 21. Sapagkat sinisikap namin gawin ang tama, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng tao. Sa NIV version, ganito mababasa natin. Sabi niya, we are traveling together to guard against any criticism for the way we are handling this generous gift. Nagbabiyahe kami, tingnan nyo, nagbaparko kami, at sabi dito, binabantay namin ang aming sarili laban sa mga kritisismo na mangyayari patungkol dito sa pag-handle namin ng malaking perang ito. Milyon na ito eh. Sabi sa 21, we are careful to be honorable before the Lord, but we also want everyone else to see so that we are honorable sa tao. Sabi niya dito. Kami ay nag-iingat upang kami maging marangal sa harapan ng Panginoon at maging marangal sa harap ng tao. Ang iba kasing tao, di baling hindi daw siya marangal sa paningin ng tao, basta marangal sa harapan ng Diyos. Mali po yun.
Paano ka naging marangal sa paningin ng Diyos kung sa paningin ng tao hindi ka marangal? Ayan, usapan ngayon yung contractors. Paano ka ituturing na hindi ka kurap kung sa paningin ng iba, kurap ka dahil doon sa iyong gawa? Alam mo, may problema ang gobyerno natin, lalo din sa mga yung ngayon. Okay, makakaalayin po kayo dito sa pinag-uusapan natin. Pero pag-usapan po natin sa church, tayo mga disciples, pag-usapan po natin ang management. Mahalaga po ito. Sabi sa NI version, dito sa New International Version, sabi po niya dito, we want to avoid any criticism of the way we are administered this liberal gift. Gusto namin mawala ang mga pwedeng maging kritisismo dito sa pamamahala namin, sa pangangasiwa namin, itong hayagan na ito, yung malayang bigayan ito, ibig sabihin, no limit na bigayan. And then sabi po niya sa verse 21, we are talking things to do what is right. Not only in the eyes of the Lord, but also in the eyes of the man. Ito, klarado po ito sa New International Version. Anong ibig sabihin niyan? Kailangan makita ng tao ang management doing things right. Yung sinabi ko na kanina. Sa management, kailangan gawin ang tama. Napansin niyo ba, yung pang mga kontraktor na yan na bulog ngayon, yung mga tao yan, pati mga politiko, hindi ba sila nag-manage? Nag-manage po sila. Kaya lang, hindi nila ginawa yung tama. O, mas ninyo, sabi nga yan, kung kayo magpamasid, yung ginagawang wall, tama ang ginawa nila. Hindi nila ginawang tama. Sabi ng iba, substandard daw. So yung management, doing things right. Kaya nasabi ni Paul dito, hindi namin nais na magkaroon ng kritisismo sa bagay nito. So anong ginawa po nila? Nagkuha sila ng mga taong hindi nga nakasulat ang pangalan eh. Dalawa, nakilala sa bawat iglesia, ang sabi, upang, ano sabi, sila ang mag-check. Sila ang magpatunay na itong mga binigay nito, walang inupagpag dito si Pablo o sino man. Hindi ba kayo? Ano yun? Transparent. So kayo, makikita po niyo, pasok po tayo sa mensahe ito. Ang management po, ang pagiging manager, pag gusto mong maging maayos na manager, kailangan punin mo itong apat na formula. Dito sa church, kailangan taglay natin ito. Kasi pag may lumalabas na problema, dito lang galing lahat yun, hindi nagagawa ng tama ang pamamahala. So may problema ang pastor, hindi niya ginawa ang kanyang pamamahala. At para malaman ng lahat, kailangan itong ituro ng pastor para pag in-implement ng pastor, align lahat. Amen. Mahirap kasi mag-implement na yung isa, ay wala. Anong basyan mo? Pakita mo nga sa Bible. Okay, pakita natin. Sa lahat. Ang management po, sa pangangasiwa, ang apat na formula una, nasa Bible natin mababasa. Ang una po ay, ang unang management, ang unang formula ng management o ng tinatawag na pangangasiwa ay, ang una po ay planning. Sabi mo sa katabi mo, planning. Sulat mo, planning. Ako planning. Alam po ba ninyo na yung pagbibigayan po ito, yung pagtuturo na kailangan ng pastor, magplano po ang pastor. Kung magplano ang pastor, na pagdating po dyan sa church na yan, kung hindi may income niya, kailangan ituro po ang biblical na pagbibigay. Dapat buo sa plano niya, ito pong bigay nito, plinano po nila ito eh. Okay, pakisip kayo. May plano po sila ng pagbibigayan para makadala po sila ng milyon na halaga sa Jerusalem, sa Maine. Para doon po sa supply, kasi time na yun, sa Israel noong time na yun, ang gutom. At yung mga iglesia nasa labas na mga hintil, masagana po sila. Kaya nga natapik po yun sa Corinto, para sa Corinto, magkaroon po ng tinatawag na koleksyon ng giving, para pag dumating si Pablo, ready na po sila. Nabasa niyo na ba yan? Binabasa natin. Para sabi niya, para pag pinagmamalayo kayo sa Akaya, sa Macedonia, sabi ko, handa rin kayo mga taga-Corinto. Eh, paano yan? Sabi ni Pablo, pag dumating ako, tapos wala pang nangyaring bigayan, na may, yung mga kasama kong galing na Macedonia, mapapahiya ang Panginoon, mapapahiya ako sa kanila. Pati na kayo. Kaya kailangan ngayon,
Sa unang isang linggo pa lang, i-prepare nyo na ang inyong handog para pagdating po, buo na, para pag biniyahe, papuntang Jerusalem ang pera, ay maayos. Sa una plano, nagplano po sila. Ang una po sa management, kailangan marunong ka magplano. Sabi mo magplano. So sa management, yung mas kailangan mong saluhin, kailangan mong kunin ang pag-aaral sa pagplano. Paano mo magplano? Magplano ka, ganito ang plano ko. Kung magtatayo ka ng negosyo ka, ito ang negosyo ko. Ito ngayon po ang gusto ko, ito yung babalik ko, i-practice sa aking sarili. Kasi nagpaplano po ako magtanggal ng mga bagay na sagabal sa buhay ko. So ano ipapalit ko? Para ako yung mga kumunlad sa buhay. Nagpaplano po ako na alam kong sagabal at hindi kalooban ng Diyos at magpapalit ako ng gusto ni Lord. Kaya Lord, magpaplano po ako, turuan mo ako. So unang dapat plano, tingnan mo ang katabi mo. Ano ang kaplano-plano mo? Tanungin mo, may plano ka ba? At pag walang plano yan, mapanganib yan, hindi magiging manager. Remember, individual sa atin, tagapangasiwa ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, manager. Kung nagugulagan ka lang manager, ha? Manager ka, tagapangasiwa. Anong uli ang pala? Makuplano. So nagplano po sila, lahat ng iglesia, tinuruan ni Pablo ng puro sa gilid. Yung planong koleksyon, nabasa niyo lang po ito. 2 Corinthians, yung po plano eh. So okay. Kaya nagkaroon ng koleksyon. So dahil ganun gawa ng Panginoon mo ang lahat. Then, pangalawang formula. Ang pangalawang formula ng pangangasiwa o ng management ay organizing. Sabi mo sa kasabi mo, organizing. Pag-organize. Alam mo ba ninyo kung sino nag-organize ng bigayan ito sa Corinto? Sino nakakaalam? Nung binasa niya sa negosyo ngayon, sino nakakaalam? Nakarampang ko yan. Sino po ang nagpasimula ng pag-organize? Sa pagpaplano, naging mula kay Pablo ang plano, pagkatapos mayroong mga organizer. Sino po organizer? May pag-organize. Ano bang ibig sabihin ng pag-organize? Yung pagbubuo. Kasi hindi ka pwede mag-implement, kasi implement agad, pero hindi pa buo. Ano yung buo? Plano nga. Nag-implement agad, wala namang pag-organize. Sino-sino yung gaganap? Ha? Sino-sino involved? May bayad ba o wala? Si Tito, palapakan natin ang Panginoon. Si Titus. Si Titus po ang nagpasimula, sabi dyan, at si Titus ang nagpasimula ng pag-organize dito sa buong Asia ng tungkol sa tinatawag na giving. Yung pagiging generous. Siya po ang naglilibot at nag-organize. Alam ba, dyan sa iglesia po, dyan sa pinaglilingkuran mo, ikaw nang balang magpulit ka dyan, kung baga siya nagpasimula. At ang sabi ni Pablo dito, siya din ang magtatapos nito. So mayroong pangalawa, pag-organize. Ano yun? O-organize. Parang dito sa church, o-organize natin. At pagkano natin, ilagay natin sa dinding natin yung mga lagay ng sobre para hindi nangangalat at nakapangalan. Mamaya po, pagkikita ko sa inyo yan. Sa pinakahuli nyo makikita yan. Para ikaw mismo, kasama ka sa organize, na alam mo na sa sarili mo, pagkatapos mo magbigay, kukunin mo sobre mo, ibabalik mo sa lalagyan, okay, iuwi mo sa bahay, pagdating mo, ikaw rin magdadala. So yung tinatawag na organize po. So ang pangalawa, pag-organize. Organizing. Ilan na ba? Ilan ang formula na sabi ko? Ano una? Plano? Planning? Pangalawa? Organizing. Organizing. Ready na ba kayo sa pangatlo? Pangatlong formula ng pagiging tagapangasiwa ay implementing. I-implement na natin. Ipatutupad na natin ito. Amen ba? Patutupad na. Ipapagawa na. Ready na. Ready na yung mga tao. Ready na yung mga gagawa. Kasi hindi patutupad na lang. Implementing. Napansin ko nyo dyan sa binasa natin, pinatupad dyan ni Apostol Pablo agad. At sinulatan sila Corinto na sabi niya, kailangan handa kayo. Kailangan gawin nyo. Kaya nga sabi niya, kapag ginawa ninyo yung paghahanda, lilitaw na kusang loob ang inyong pagbibigay. Nang sa kayo, hindi mapupulaan. Amen po ba?
Hindi lalabas na ang Korinto ay hindi ready. Ang mga iglesia. So, yung pangatlo, implementing, pagpapatupad. Okay, paiksin natin, ano? Okay, okay naman, nakuha nyo naman yung pangatlo. Okay, ito, makinig po kayo mabuti. Magtatayo ka ng negosyo, gamit ko to. O kung larin mo ang bahay mo, ang pamilya mo, gamit mo itong apat na to. Andyan ba kayo? At itong tatlong ito, nagagawa ko ng karamihang pastor, nagagawa ko ng ibang mga kapatiran. Pero ang problema dito sa pang-apat. Ano nang uli ang formula ng management? Planning? Organizing? Implementing. At ang pangatlo, controlling. Pang-apat na ba? Controlling. Sa word na controlling, nandyan po yung word na monitoring. Amen ba? Under ng controlling, ang monitoring. Nalista na ba? Monitoring. Kaya ito sa gobyerno natin, na-implement po yan. Ang problema, wala po silang tinatawag na monitoring. Minomonitor. Napansin nyo dyan sa pinasa natin, may monitoring, wala? Wala ba? Nasabi ni Pablo, iniiwasan ka namin para hindi kami magkaroon ng, baka sabihin na, binubulsa namin ang pera ng simbahan. Kaya meron ilang tao ang nagmumonitor dyan. Nabasa nyo? Okay. Yung nakabasa ng ilang tao, bibigyan ko ng piso. Okay. Ilan ang taong nagmumonitor ng bigayan niya na nandyan? Para makontrol. Sabi ni Pablo, we avoid any criticism. Ayaw namin na may masabi ang tao sa malakihang kaloob na ito. Siyempre po, pag nagbigayan, wala pong monitoring, anong iisipin ng tao? Walang records. Ha? Ito pang malungkot ito yung malungkot. Nakalagay sa Bible, kaya minsan yung ibang iglesia na hindi natin kauri, dito sila magaling. At samantalang yung church na totoo, hindi marunong. Bakit? Problema kasi ng pastor yun, kasi yung pastor hindi marunong. Kaya ayaw ko nang hindi maging marunong. Kaya lumalabas na po yung problema. Bungangan ng bunganga yung asawa ko, ganito, ganyan. Humihin ang portion for the place, humihin ganyan. Ano na yung susweldo natin? Kung ganyan. Sabi ko, management ito. Sa controlling base na ito. So kailangan mo unawaan ng lahat yung controlling. Ano yan? Monitoring. Yung mga pastor, ayaw nila rin ganun minomonitor sila. Ayaw ng pastor na minomonitor yung income niya. Ayaw. Pastor, nagtatayos ka ba? Ayaw ng pastor na sinasabihan na pastor ako, sabi mo hindi ako nagtatayos. Malay ko ba, pastor? Baka natutulog ka lang. Pero hindi mo naman ginagawa. Para ka lang pastor para sa iyo niya. Dapat unang mamumonitor, pastor. Dapat ako na magpapamonitor ng kanyang tithes and offering, and so on, pastor. Nag-record. Kaya, dito sa church natin, kaya pinag-usapan po natin dito, yan ang mahina pa sa atin. Yan ang palakasin natin. Tingnan nyo, pag ginawa po natin ito at lumaki tayo at ang mga tao, malalaman nila, paano nangyari yan? Yung mga tao, monitor yan. Kaya plano po natin magpagawa po ng parang libro na naka-record po lahat ng tithes ng bawat isa. Pastor, parang ano ka na yan parang sa kabila ka na yan monitor talaga. Okay, makinig kayo. Banggitin yung pangalan ito. Ang IMC, tama ang ginawa nila. Sa kanila ba, monitor ang financial? Monitor ang ikapo? Monitor ang offering? Hindi. Monitor. At pag hindi ka nagbigay, kasabihan ka. Ano na nangyayari sa'yo? Tama ba yung mali? Tama sila. Nasa Bible. So yung monitoring, biblical at scriptural. At never implemented sa bawat church. Kasi sabi, dapat pag nagbibigay at usap, kapag sulat na At ang pangalawa, ito'y pera ng Panginoon, hindi pera. At tingnan nyo, pag hindi natin ito ginawa, saan ang sisi sa akin? Saan ginamit ni Pastor yung pera? Tignan nyo, nagbabago na pati yung ni Pastor, may tricycle na, baka doon niya na ginugugol yan. Bakit? Paano mangyari yun? Nagkaroon ng Pastor. Criticize. Ngayon, pag tinanong kayo nakipag-diskusyon, may pagkatambo nyo o hindi? Hindi ko nga. Ikaw pa ngayon sasang-ayon, hindi ko nga rin alam Baka ikaw sumabi, kasi hindi mo alam walang records
Amen. Hindi monitor. Kaya kung monitor yan, naka-record yan, huwag kang magsasabi ng ganyan. Lahat ng namin naka-record yan. May libro kami yan. Gusto mo anong taon? Para malaman mo. Amen po ba? Sa Bicol, tinuro ko agad to. Pagpunta ko sa Bicol, tinuruan ko agad ng kapatid ko. Kasi issue to sa Bicol eh. Ano sabi ng lolo ko? Alam mo yan, sabi sa kapatid ko, naturo ko yung kapatid ko na ang pastol, mayroong karapatan sa income ng kanyang inaalagaan lupa. Piniliwanag ko sa kapatid ko yun. Kumbaga, na-doktrina akong kapatid ko ng gano'n. Nakita niya sa Bible, dala-dala niya. Ito ngayon, makipag-diskusyon doon sa mga kamag-anak namin. Sana pupunta yung perang binibigay doon. Di ba, kinukurakot lang ng pastor nyo? Yung word na kurakot. Sabi niya na pupunta sa pastor. Hindi naman lahat, sabi niya. O pinaliwanag, kapatid ko, walo, ikaw walo. Sabi sa Bible, yun nga, pinaliwanag. Ikaw walo, pag nag-alaka ka ng bata. Tapos hindi ka manginginabang doon sa anak ng baka. Payag ka. Ay hindi. Hindi yung pastor namin. Hindi, wala naman nagpastol ay hindi nanginabang sa kanyang pinagpapastolan. Biblical hindi. Biblical. Korinto yan sa Galacia. Actually, may bahagi na ang pastor sa income ng isang, may percentage nga ang pastor sa income ng, hindi ng membro ng kanyang disciple eh. So si disciple mag-decide ilang percent bibigay ko sa pastor ko. Napansin ko ba ninyo yun? Sa sunod, tuturo ko po yun. Yung porsyento ng pastor sa disciple. Sa disciple lang. Yung porsyento. Malalaman po ninyo sa sunod ng mga pagtuturo. Ayun, ang disciple, dahil ako may nag-disciple sa akin, ang binibigay namin ng porsyento, 3%. Kaya pag kumita po ako ng 10,000, ilang porsyento magkano ang 3% mo? 300. So, i-gigas ko yun sa kanya. Consider na siya po ang nag-disciple sa akin. Yun ang porsyento niya sa akin. As siya po ang aking mentor at ako'y kanyang disciple. So, nagpapadala pa ako sa kanya na aming percent. Wala pong paltusyon. 3%. At nasa amin po na, kung kami bless ni Lord, nasa amin naman, kung dadagdagan namin, kung gawin yung 4%. Sabi nga ng kasama ko, gawin mo ng 7%. Huwag mo na, sir, huwag mo na, manager, hindi mo kami. O sige, sabi ng Bible, kung ayon sa iyong kita, magbibigay ka. So makikita po ninyo, monitor po yan. At minsan, pinadala niya ng message, sabi niya, kumusta ang daily bread mo? Noong nakaraan, binigay niya na sana, sa loob ng Panginoon, na wala nang sino dyan, araw-araw may income ka na. Yun ang pahayag ko niya sa akin eh. Pero, habang diniklar ko niya sa akin yun, lahat ng report ko sa kanya, puro zero, araw-araw zero. Linggo lang mayroong income. Pero naniniwala tayo na someday, mangyayari kung wala nang zero. Amen? Yun po yun. Basta gawin lang po natin yung monitoring. Nagpapamonitor po ako. Basta, zero man yan, mag-send ka lang. Dito po sa atin, as a general, kung ito ang monitoring, alam po ninyo mga simbahan na walang monitoring, hindi sa success. Ranas ko na po yan. Sa Baliti, walang ganito. Dati. Hanggang ngayon, walang ginagawa po sa Grace. Pero ngayon po, gagawin po natin sa church. Bawat isa sa atin, ay pastor, parang ano na tayo niya, parang sa kabila na, tama naman itong ginagawa natin. Gusto natin kumunad eh. Amen po ba? Gusto niyo magbago ang mukha ng ating bahay sambahan? Na pag kayo pumunta ko, ang ganda ng simbahan niyo. Ang ganda ng... Ay pupunta dito, ay ito yung simbahan niyo. Wala lang sabihin, ano, hindi ko na nag-ibigay. Pero may moral, hindi po may moral. Kasi po ninyo, may pagmamalaga po niyo ang BMC Biscam pagdating ng araw, pag lahat tayo monitor. Kasi po, lalaki ang ating income, lalaki ang ating bahay sa bayan. Lahat ng bagong mga disciples matuturuan po natin, manidisiplina po sila. Remember, man is the hand of God. Nakapalo po dito ang discipline. Saan na to? So yung monitoring, bahagi po siya ng pangangasiwa. Sino ba yung sabi lang? Bahagi. Hindi ka pwede mag-manage kung walang monitoring, walang controlling.
We must control everything sa church. Hindi lang po yung monitoring sa spiritual, ang tinutukoy ko po, pangangasiwa. Ito pang, isa pang matinding katotohanan sa Bible. Si Apostol Paul, never po siyang nagbigay ng ministry sa isang manggagawa nang hindi mapagkakatiwala sa pera. Ibig sabihin nun, hindi niya monitor ang financial. Lahat ng kanyang naging disciples na ginawa niyang si Timothy, sinama po niya kasi nasubok po niya sa pera. Ewan ko lang kung nabasa na po niyo yun, mapagkatiwalaan. At siya din ang tinuruan ni Pablo na ituro mo naman sa iba ang iyong natutunan sa akin sa mga taong mapagkakatiwalaan din naman. Ibasa mo, sabi niya. So yung management ay napakahalaga ito. At ang management hindi lang siyang word na basta pamamahala lang. Remember po, 4 po ang laman ng management. 4 po ang kailangan gawin. At ang pinakadulo, pag naplano na, pag na-organize na at implement na, ito na yung nagdadala ng buhay, yung controlling, yung monitoring. Kailangan ma-monitor po natin ito. So, kaya dito sa atin sa church, inuwasa ko na yung pamangking ko, sabi ko sa pamangking ko, kasi dito gagawin po natin sa church, kung nakikinig po kayo, yung treasurer, hindi na po siya magbibilang ng pera. Ang gagawin na lang ni Ninang, maglilista na lang siya. Ang nahawak na lang po niya ay ballpen. Sabi niyo, gusto mo, gamit mo lang, ballpen na lang. Ballpen. Maglilista na lang po siya. So, mayroong tagabilang ng tithes, isa-isa may tagabilang ng offering, may tagabilang ng hagay, at may tagabilang ng portion for the priest. At unahin ibilagin yung tithes, o pwede magbawas ng tao para kasi siguro dyan, pagdating ng araw, may allowance, isa na lang ang tagabilang. Unang bibilayan ng tithes, may nakabantay na isa. May dadala sa libro. Tithes ni ganito, susulat ko. Kinausap ko na si Erlyn. Sabi ko, ikaw na magre-record ng tithes ng tao. Kung walang sobre, hindi ko consider na tithes. Kasi may kanya-kanya tayong sobre. I-record po yun. Magiging libro po yan pagdating ng araw. Sangayon po ba kayo? If we want to grow. Ngayon, yung mga kontra, hindi po nila nadaanan sa Bible yun. Nadaanan man, hindi naintindihan. Isa yun po niyang Korinto. May 2 tao dyan na kilala sa lahat ng iglesia at mapagkakatiwalaan, sabi doon, mapagkakatiwalaan. Talagang subok, sabi nga dyan, subok talaga. At sila hindi man nadaya dahil sila yung magmumonitor eh. Alam po ninyo ako nung bata pa ako, ay nang edad ko mga 18, nagtrabaho po ako sa kumprada ng lulo ko. Lulo ko sa pinsan yun, dahil pinsan ng tatlong lulo ko yun, at yun ay ininom sa kasal, ni natatay noon. Doon ako nagtrabaho, at nung tumagal, ginawa ko akong taga-monitor ng lulo ko. At sinubukan pa nga ako kung ako'y magkakatiwalaan. Kasi lahat ng kasamaan ko, nalalakyan. Alam ba yun, kupras. Yung luma na nandun sa bodega, saka yung bagong dating, magkaibang preso kasi nagbabago-bago ang preso ng kupra, araw-araw. So sabi niya, ako, sabi niya, yung gandatan mong kuprang nandun sa bodega, yun lang makakahabol sa lumang presyo. At yung mga bago, hindi na. So, monitor. Sabi nung may-ari ng kumprada, sabi niya, Noy, sabi niya, isa rin na itong bagong ito dyan sa dating presyo. Ako nang bahala sa iyo. Nilalagyan na yung kontraktor. Nilalagyan niya ako na siya na daw ang bahala sa akin, basta yung lumang kupra na bagong dating, maisama na sa lumang presyo kasi yung lumang presyo mahal. Yung bago, nagmura kasi. Sabi ko, Raning, pangalan ko ng lalaki, matanda si Raning. Sabi niya, isusumpong kita kay Lolo. Isusumpong kita kay Lolo. Sabi niya, ay hindi, sige. Tapos, pag-uwi doon sa magkakutsabo pala si Lolo sa kasya. Subok lang ako kung ako'y talaga makapagkatiwalaan sa pagmumonitor. Pag
Pagdating doon, hindi sinasadya, napadaan ako. Ning, sabi niya, tata, ibig tata. Chuhig, ano Noy? Kumusta? Ibig tinatanong niya yung ako, kung ako'y nalagyan o hindi. Ay, hindi na kaya. Maurag, sabi sa Bicol, mahusay. Kapag pagkatiwala, maurag din makuha ko mo. Ang ako mo, hindi malalagyan. Okay siya na siya talaga. Kaya mula noon, ang hawak ko na lang, ballpen na lang. Timbangin niya. Kayo kakagadya. Ako nagalista lang. Tagalagay lang ng panimpa. Tagatimba. Hindi na ako pagod. Kasi napagkatiwalaan na ako sa pamamahala. Ang tanong, yung katabi kayo natin, mapagkatiwalaan sa monitoring. So kung sa monitoring pa lang, salto na tayo, hindi tayo mapagkatiwalaan doon sa mga bagay-bagay. So ang monitoring, ang pinaka-pang-apat na formula para ang management mag-success. Dami na mamahala, tingnan mo katabi mo, namamahala yan, pero hindi magsa-success. Hanggat hindi natin natututunan ang pinakamalugong formula ng management ay walang iba kundi ang monitoring. Saan niya nakapalo? Sa controlling. To control everything sa management, kailangan maunawaan natin yung monitoring. Monitor mo kung ano nang nangyayari. Amen po ba? Halimbawa, sa amin sa Lagol, ang kitaan dyan, pag mahal na araw, dapat dyan po binomonitor income, binomonitor po natin ang lahat ng nangyayari. Yung mga disciples na tinuruan ko na kayo maglista ng inyong budget, yung gastos, at ng income. Dapat monitor po yan. Ganun din po sa church. Ang church natin, kailangan masaayos yan, nakamonitor po siya. At dito natin malalaman kung nagtatax ba o hindi. Amen. E baka yung mga hindi pa nagtatax, yung mga nalalagay natin sa ministry, doon pa lang, salto na. Di ba? Paano magsasucess? Paano kung ng church? Ay doon pa lang sa pamamahala, may problema na eh. Eh dapat doon mula sa pastor, ayusin na natin. Amen? Si agree. Agree kayo? So, huwag niyong ayawan ng monitoring. Magkakaroon po tayo ng libro. Lahat po na ng titles, nag-o-offering, ipalilista po po yan. Kaya may pangalan po ang ating sobre. Ipapaayos po, ano pa tayo kay Sister TV niyan, pagkakaisa tayo. So, hanap tayo ng magaling na karpintero, pagawa po tayo ng malaki-laking lagay ng sobre para mamonitor po natin ang lahat. Kasi mga sobre natin, kita nyo, sa pamamahala pa lang sa sobre, kawawa na tayo. Yung mga sobre natin, nangangalat lang. Kita ko pagdating ko dyan. Pagdating ni Prince, hindi pa niya alam halos, hindi pa niya anticipate kung ano itong mga sobre ito. Kinalat ng kanya. Kala niya barako. Sabi ko, hindi kalat yan. So, diyan pa lang sa lamisa pa lang lalagay ng sobre. Ibig sabihin, hindi tayo marunong mag-manage pa. Diyan pa lang, sira na tayo. So, kailangan natin, i-apply natin ang management, ang pangangasiwa. So, ang model po natin si Apostol Pablo at ang kanyang mga disciples. Ang mga, sa pag-organize, katulong po ni si Titus. Sa pag-organize, mula sa pagpaplano, sa pag-organize, sa pag-i-implement. Sa monitoring, naghirang sila ng mga tao. Hindi nga pinangalanan para walang sisilid. Amen? Anong dahilan? Anong pinaka-main reason ni Apostol Pablo? Ayaw namin, we avoid any criticism. Amen. Iiwasan po natin na may maririnig po tayong sasabihin sa loob ng church at lalo na sa labas. Na sa gayon, katulad ng kapatid ko na naipagtanggol po niya. Ako, nung time na pini-question po siya ng mga luluhin namin, kaya niya pong i-explain kung ano nangyayari. Kaya po ba, kaya niyo bang i-explain kung ano nangyayari doon sa kasalabihan ng simbahan? Bakit? Hindi po niyo monitor eh. Hindi niyo alam. Pero kung alam po ninyo, so niya, halimbawa, pag in-implement na po natin yung pag-monitor, halimbawa, nagsimula na si Erlyn, next month, nagsimula si Erlyn, at nandiyan na siya, nakupo na siya, para nakatingin kung sinong, magkano ganito, anong pangalan, ganito. Nakasulat ko lang ng disciple, anong ganito. Ililista po niya. Ngayon, kung may tanong po kayo,
nakatutal yan doon, tanungin nyo lang si Erin, masasagot kayo. Amen po ba? Tingin nyo, dahil sa nagturo po tayo ng tamang pamamahala simula po tayo, proseso po ito, dahil po yung gumanda po ang ating pinansyal. Dahil yan, dati hindi po natin kaya. Ngayon, monthly na kapag ipon po tayo ng 10,000. Ngayon, pagdating ng October, kaya po natin mag-go ng 15 hanggang 16, 17 aatin ng seminar. Dahil nag-ipon po tayo ng 40K. Amen po ba? Kalapakan naman natin ang Panginoon. At yan po ay minumonitor ko po yung hinina. At sinasabi ko na, patingin nga ako ng libro ng buhay. At pa-picture na rin na. Sinaward monitor eh. Ngayon, kung hindi ka mapapamonitor, hindi ka kabahagi sa buhay ng Diyos. Dahil, kung pag-uusapan mo natin monitoring, nasa Bible po yun. Sa Korinto, mababasa na natin. Marami po tayong pwedeng pag-usapan. Kasi susunod po, ang gusto kong itapik, sa sunod na tatay po ako ay yung portion for the priest. Kung yun po ba ay pwede pa hanggang ngayon sa ating panahon. Kasi marami po nagpo-question. Ba't sa inyo, Pastor, 4 ng pagbibigay? May text na, may offering pa, may project hagay pa, mayroon pang portion for the priest. Ngayon, alam na ninyo ang ikapo at ang handog. Amen? Wala nang question. Ano naman yung project hagay nyo yan? May mga project pa. Okay. Paliwanag ko po sa inyo. Sa panahon ng Hagay, sira ang templo. Anong sabi ko? Sira ang templo. So, dahil dyan, nagpadala ang Diyos ng propeta para sabihin po yung mga taga-pamahala, yung mag-i-implement ng management. Sinasuro pa ba? Kayong pare. At nung marinig nilang mensahe, yung plano ng Diyos, yung plano ng Diyos, narinig nila, anong plano ng Diyos, kaya yung mga taong namamahala, nag-organize po agad sila. Tapos nag-implement agad sila, pagkatapos po nila mag-organize, nag-implement agad sila na itayo ang templo. Dahil po dyan, sila po pumunta ng bundok, at sinimulan po ng trabuhin at itayo ang templo. So dito sa atin, meron po tayong proyekto. Una, ang baang lugar ng ating bahay-sambahan, hindi atin. So, hindi pa ito tapos. Hindi pa ayos ang katatayuan natin sa ating lote. Kaya hindi po tayo makapagpusiging magtayo ng panibago. So, isa pa yun sa usapin. Ngayon, nagpa-project po tayo, nag-o-offering po tayo para sa Project Hagay, tayo may proyekto po tayo. Ano pong ibig sabihin po niya? Nag-iipon po tayo, yung ating mga offering sa Project Hagay, yung percentage na gusto nyong ibigay, para sa pagtagal-tagal ng konting panahon, makaipon po tayo, mayroon po tayong pera. Na kung sakali man na gusto natin magpatayo ng mas maganda, may pera tayo. Ang tawag natin dyan, proyekto. Sabihin sa'yo, proyekto. Pag walang proyekto, walang financial support. Amen. Pag may project tayo, may susuportan. Di po ba? Pinahayag ng Diyos ang proyekto sa Hagay, kaya yung mga tao sumuporta. So ngayon, naglagay tayo ng project. Ngayon, gusto nyo malaman kung magkano ng project natin? Secret. Ang malupit. Tanungin nyo na lang kung mamaya. Baka ikalat ko eh. So basta, palapakan natin ng Panginoon, mayroon na. At pag lumalaki-laki na, at hindi pa magagamit, sisikapin po natin makapag-open account. Magkatrabaho na siya. Anam na tayo ng bangko ng paglalagyan para hindi masyadong presyo si Nina. Yan si Nina may edad na, baka may stress pa yan sa kaiisip ng pera. So kailangan, sabi natin management, nasa ayos. So mag-open account tayo at may mga tao lang na pwedeng signatory, na sila lang pwedeng maglagay at maglabas ng pera. Sa tingin nyo, okay ba pamamahala yun? Yun po. So, mayroon na. So, by December siguro, by January, start tayo mag-process ng open account. Okay. Para po, doon natin ilagak muna yung ating project. O, pagdating ng panahon na biglang ayos na ang lute, tapos maganda na ang paligid natin, tapos magtatayo tayo ng building, magugulat ang lahat.
Bisig-bisig magpapatayo ng building. Paano nangyari yan sa inyo? Na mga bundok naman kayo, paano kayo naging ganyan? So si Erlyn, kaya sagutin. Pag may nagtanong, punta po kayo kay Erlyn at magpa-disseminate po kayo kung paano nangyari. Pag punta kay Erlyn, sasabihin, ay ganito po yun, ma'am, tanong nyo, bakit kami nagpagtayo? Ito po ang libro namin sa aming offering sa loob po ng ilang taon. Nakaipin kami ng 3 milyon. Wow! Wala pa natin sila, 3 milyon. May pangarap lang yun. Di ba, halimbawa lang, kaya po kami nakapagpatayo ng ganyang building. Ay, ganun. Kasi po, mayroon kaming project. Nag-project agay po kami. Andyan po ba kayo? Remember, walang project, walang support. Pangatlo, yung hagay, yung portion po ng praise, saka na po natin talakayin para hindi na maguluhan ang inyong learning. So, okay. Maliwanag na po ba sa inyo ang pamamahala? Ang pamamahala, ang pangangasiwa, ang pagiging manager ay may 4 na formula. At ang 4 na formula ito ay ano yun? Ang hina naman. Planning. Organizing. Parang kayo wala kayong kinain. Ano ba ulit? Ano ba ang formula ng pangangasiwa? Number 1. Nasaan ang monitoring dyan? Sa controlling. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ngayon, sabi mo sa katabi mo, magplano ka na ha. At pag may plano ka na, mag-organize ka na. At pag nag-organize ka na, implement na. At pag na-implement na, yan ka magtrabaho. Kasi monitoring na yan. Amen. Sino po dito sa akin ang active magpadala ng monitoring delivery? Si Nico, active si Nina. Yan, yung mag-asawa, active po sila. Yan mga nagpapadala sa akin monitoring. Iba, ayaw. Sige, naiintindihan nyo ang halaga ng mamamahal. Hindi ko naman kahihinga ng pera eh. Tinitiyak ko lang kung sumusunod kayo sa monitoring. So ngayon, dito, pagkalahatan na, ito na po, hayagan na ito. Dito sa church, pagdating sa church, kailangan mo talaga yan. At minsan sa ID, tinatanong ko yung binabalikan ko yan. Wala ka. Sa tinagal-tagal ng pagiging alagad mo, hindi ka na monitor. Kumusta na ikaw? Ang tinatanong ko, siyempre po, ito pa, bago tayo magtapos. Bago ako magtapos. Dito, pagdating ng chapter 9, 2 Corinthians chapter 9, okay. Pagdating dyan, na dibusong niya kanina, sabi niya, ang inyong pagkakaloob, yung bukas palad yung pagkakaloob, sabi diyan, ang katibayan na tinanggap ninyo ang magandang balita ni Kristo. So yung offering o yung pagkakaloob o yung pagiging generous na pagbibigay ng yung pagiging katiwala sa pera, sabi niya, ang katibayan na talagang si Kristo nasa inyo. Kaya tama po yung mentor ko, at sabi niya, alam mo sa amin sa Harvest Church, sa aming yung pangalan ko kasi na may Harvest ang pangalan eh. Sabi niya, sa amin, hindi namin binibigyan ng ministry pag sa pera saldo. Kaya gaano pa siya galing magsabi siya, pinagpala na yun, kahit gaano pa siya kagaling. Kung pagdating sa pera, sira siya, at hindi nagpapamonitor, hindi namin binibigyan. Tama ang Panginoong Yesus, ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit, di mapagkatiwalaan. At ang sabi po ng Panginoon, sabi nga ni Pablo, kung kayo hindi mapagkatiwalaan ng mga bagay dito sa lupa, paano kayo pagkatiwalaan ng mga bagay na paglangit? Sino magtitiwala sa inyo sa pera ng iba? Ganun. So kayo mga kapatid, napakahalaga ngayon. Sa pagiging manager, so, nakasintro tayo ngayon sa mensaheng ito, sa pagiging tagapangasiwa, sa controlling, sa monitoring. Kasi bakit prelis po yan? Gusto ko maintindihan po niyo lahat ng aspeto yun. Kasi pag nag-implement po tayo dito sa church, walang question, walang criticism. Ayuhin, narinig po ba niyo ko? Pag nag-implement po tayo, walang criticism. Naranasan niyo sa ibang mga simbang, pag nag-implement yung pastor, ang daming kritisismo. At ganun ginawa ni pastor. Sino sa inyo? Alam ko sa inyo, may mga tanong, magkatapat ng offering. Kahit si Pastor Willie, pagdating. Ako na yung tinignan sa baba. Tinignan niya, guys,
offering project agay. Kaya nung magsalita siya, nung magbati siya, dito lang ako nakakita na pagbigay pala dito, 4 ang lagayan. Sabi ko sa kanya nung, konti pa nga yan. Doon sa napunta ko, 7. Sabi niya, kaya 4 lang yan. Pero hindi po siya nag-question kasi alam na sa Bible lahat yan. Tiwala naman siya na ang kanyang inaanak ay hindi nagtuturo ng wala sa salita ng Diyos. Amen. So lahat pa ng ating offering box na yan ay naniniwala kayo nasa Biblia. Okay. So, walang question. Tinuturo ko po sa inyo ng balino ito, lalo na ngayon, ang yung pinakamahirap, kahit tanongin mo sa katabi mo, kahit aminin nyo man sa hindi, mahirap po talagang magpamonitor. Sabi nga ng pastor na ninong ko, hindi ko gagawin yun, yung kita ng tinatawag na membro, ay monitor ko. Hindi ko gagawin yun. Wala sa Biblia yun. Hindi ko sinagot kasi matanda eh. May tamang panahon ng pagsagot. Kasi lalong uusbong yung debate doon sa seminary, nandun si Roy, di ba? Nung inuulan ako ng parang criticism. Pero nung kami na lang, sabi ko, hindi naman nagturo ng walang scripture. Baka kayo ba nagtuturo na wala sa scripture? Kasi pag nagturo kayo ngayon, sasagutin ko eh. Sabi ko. So yung monitoring, nasa Bible. Ngayon, takot ka lang mag-monitor kasi takot kang mag-criticize. So para maiwasan ng criticism, kailangan monitor. Transparent po yun. Transparent na monitoring. Kaya nga ako naglagay ng tao, 2 pa nga eh. Para transparent kung maayos. Sabi nga ni Pablo, sa malakihang kaloob. Ibig sabihin, gaano karami yung kaloob na yun? Basahin mo Bible. Gaano karami yun? Buong Israel susuplayan. Ibig sabihin po nun, parang tulong po yun ng Netherlands, ay ng Norway, noong panahon ni Yolanda. Alam niyo yun? Yung tulong ng Norway, na bilyon na mga halaga na dahil nadala sa Yolanda, hindi naman nakarating sa Bisaya, sa Samar, sa Batangas, sa yung natambunan. Napunta ko yata sa sabi niya, sa bulsa, di ba yung kantangay na bago yung rap? Saan napunta sa bulsa ang mga barya na aming pinaghirapan, di ba? Okay, wala po kasi monitoring. Pero kung mayroong monitoring, may ilan yan, ang pumasok, magkano, sino may hawak, madaling susugin. Kaya mga kapatid, para maiwasan po natin ang gano'n sa church, gawin po natin ang management, gaya ng sabi pa ng nakaraan, management, doing things right. Gawin natin ang tama. Sa pamamahala, dapat tama ang ginagawa. Kasi mayroong pamamahala na hindi tama ang ginagawa. So, kailangan ang pamamahala, tama ang ginagawa natin. Andiyan po ba yung mga kapatid? Sana po mayroon tayong matutunan, tayo nakapaloob, pagdating sa pagtatransform ng ating ginagawang financial pagbibigay sa simbahan, ayusin po natin lahat unti-unti yan. At yan po ay ma-apply na, ma-implement natin ng tama ng sa gayon. Ang lahat po ay naka-record. Sa gayon, pagdating ng panahon, meron po tayong may pamamanang tamang turo at pamumuhay sa lahat ng susunod sa atin. Ito po hindi lang para sa atin, kundi sa lahat ng henerasyon susunod sa atin. Yung ating mga anak, gagawin din po nila ito kung sa gayon pala, na-apply po natin itong disiplina ito. Remember, management is the hand of God. Yan ang kamay ng Diyos para sa ating pagpunta. Nakapaloob po kasi yung disiplina. So sana mayroon tayong natutunan sa klase ng pangangasiwa na tinuturo ng banal na kasulatan sa bawat isa atin sa sulat sa Korinto. Manalangin tayo, ang naming Diyos, salamat po sa katuruan po na kung saan minsan naliim ng maraming beses ng panahon sa amin, sa kulangan po na mahusay na pag-unawa sa iyong mga salita na aming binabasa, lalo-lalo na po sa mga kasulatan sa Ephesians ng Apostol Pablo. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin ngayon at magkaroon po kami na salamat po sa learning at lalo ang marami kami matutunan ni Lord sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon.